Kung nasa running era ka na, ito yung illustration na dapat mong malaman. Isa to sa mga hindi ko nalaman dati. Pero kung nalaman ko to dati, siguro naging mas mabilis yung progress ko, improvement ko. So ito yung triangle natin sa ating running. So dito yung base natin. So ito yung pinaka-importanting parte ng running natin kasi dito tayo magde-develop ng aerobic capacity natin. Aerobic capacity, yung ating mitochondria, yung ating capillarization, dito made-develop para makaka-handle tayo ng mga quality workouts. Quality workouts. Dito papasok sa quality workouts yung ating threshold runs or mga tempo runs. Saka mga intervals, gano'n. And then yung pinakataas yung VO2 max natin. So, paano natin or para bumilis ka, para mag-improve ka sa running mo, dapat yung inuuna mo is ito. Dito papasok yung easy runs natin. Easy recovery runs natin. Dito din papasok yung mga strides natin. Ating hill sprints. Dito. Pero kung complete beginner ka pa talaga, pwedeng wag muna to. Ito lang. Easy runs lang muna. Conversational. So, as a general rule, para makabuild ka ng base na maganda or makakita ka ng adaptation sa base development mo, around 30 to 40 kilometers per week yung mileage. So, sa pagsisimula ko, ganito yung mileage ko. Actually, habang tumatagal, umabot ako ng around 50 kilometers or umabot ako ng 50 kilometers. Kaya nga, naging consistent ako sa 200 kilometers per month na puro easy runs lang. Yun yung naging puhunan ko kung bakit nakapag sub 2 agad ako sa aking 21K na walang quality workouts. So wala ako nito. Puro base lang, base development lang. Pero kung nalaman ko lang, mas mainam pa sana yung progress ko kung nag-introduce din ako ng quality workouts ko. Anyways, yun nga, uunahin natin yung base development. Yung pinaka-basic doon is around 30 to 40 kilometers ng easy runs. Tapos siguro kung makaka 2 buwan, 3 buwan ka na dito sa base development mo na puro easy run, pwede ka na mag-introduce ng strides, hill sprints. Dahan-dahan. Saka wag kang masyadong maging atat kasi once nga nag-introduce ka ng strides, hill sprints, makakakita ka talaga ng mas magandang improvement. Pero yan yung warning na dapat yung malaman na wag kayong maging agresibo or maging atat. Kasi ako, na-experience ko na yan, na naging masyadong atat ako dahil nakita ko yung improvement ko dito sa aking pagtakbo nung nag-introduce ako ng hill sprints, strides. So, inuulit-ulit ko siya. Ang nangyari, nagkaroon ako ng injury. So, yan lang siguro ang i-share ko muna dito ngayon kasi masyadong mahahaba na yung video at mapupuno na tong ating illustration or whiteboard. So, at least alam nyo na yung pinaka-importante talaga sa running is yung base or yung pinaka-pundasyon natin. Yung pinaka-pundasyon ng ating pyramid. Kasi, kung yung pundasyon mo, for example, yung pundasyon mo is maliit lang, ganyan kaliit, hindi ka makakapag-improve ng masyado dito sa part na to, sa quality na mga workouts mo at saka sa VO2 max mo. Kasi limitado ka na dito pa lang sa base mo. So the wider the base, ayan, mas wide na base, mas malaki yung potential ng improvement mo. So I hope nakuha nyo.